and Robert V. Phil. If you are in terminal, please proceed to gate 130, again 150, for passport verification. Pwede naman eh. Nagawa ko na yun eh. Nakapag-workout ako dati kahit saan eh. So excuses lang natin yun ng, wala ako sa gym, malayo yung gym sa amin. Wala akong wala kaming park sa area to. So excuses lang natin yun na walang ganito, walang ganyan. Kung gugustuhin natin, pwede tayong mag-workout to take care of our fitness. Dahil sabi ko nga, nagawa ko na yun. Nag-workout ako sa airport, nag-workout ako sa loob ng hotel. Merong nag-workout ako sa park, katulad ngayon. Nag-workout ako ang background ko na doon sa Statue of Liberty. Nung nasa New York ako, nagbisita ako sa New York. Merong nag-workout ako sa Washington DC. So, merong nag-workout ako sa Paris, France, nung nag-visit ako doon. So, pwede ka mag-workout anytime, anywhere. No excuses. Hello mga nerds. Wah, tagal natin din nagkita-kita, tagal natin din nakapag-post. Medyo na busy lang sa buhay eh. Na busy sa life, busy sa life, living life to the fullest. I mean, life is too short, 'di ba? So, anong dapat natin gawin? Enjoy na lang, 'di ba? So, alam kasi naman natin na medyo stressful yung mga nangyayaring nababalitaan lalo natin diyan sa Pinas na mga kung anong pangyayari dyan tulad ng flood control na corruption, di ba? At yung mga bangayan ng mga politiko, mga iba-ibang kulay ng politikong partido, mga dilawan, mga pula, mga berde, at iba pa. So, nag-break muna tayo dyan sa segment na yan kasi medyo stressful. Kasi, even though yung content ko kasi is comedy, pero it's a legit content, legit political commentary, legit news. Yung segment ko na headlines, legit na news siya. Pero kailangan nilagyan ko ng comedy twist, satire comedy twist. So it takes a lot of creativity and effort para i-edit yun, para makes it legit, but at the same time comedic, na hindi siya goofy comedy. So nag-break muna tayo dyan sa segment na yan. So dito nagpo-focus ako ngayon dito sa aking segment na Viewpoint Lifestyle. Well, in fact, na-introduce ko na yan sa inyo before, itong segment ng Viewpoint Lifestyle. Well, we talk about our life. I mean, like I said, life is too short. We should live to the fullest, and that's what I'm doing right now. Living my life to the fullest kasi recently nagta-travel ako. Ngayon nga kagagaling ko lang dito sa Austin Circuit of America's F1 Grand Prix. So yung mga mahihilig sa sa F1, kahapon katatapos lang nung Austin United States Grand Prix dito sa Austin, Texas. And yun. So dati kasi isa yun sa mga passion ko, manood ng F1, isa sa mga interest ko. So dati napapanood ko lang sa movies, napapanood ko lang sa mga YouTube, napapanood mo lang sa mga news, 'di ba? Sa TV. Ngayon nandun na ako. Na-experience ko na, isa ko sa mga fans nag-cheer dun sa Circuit of the Americas kung saan yung track. Nandun yun sa Texas. Kasi sa buong mundo yan eh. Ngayon sa US, merong tatlong beses sila, tatlong part ng US. Isa sa Vegas, isa sa Miami, tapos isa nga dito sa Austin, Texas. So, ngayon, that's what I'm saying. So, I'm now living life to the fullest. I'm enjoying my life, my interest, and away from stress, away from negative things in your life, because it's important. Kasi wala ka rin magagawa doon sa mga political news eh. Magre-react ka, magbabash ka, or magano ka sa mga comments, and masisira lang yung araw mo. And you just continue mo lang yung ginagawa mo sa buhay. Trabaho ka, may kita ka, kumakayod ka, and then
and kailangan mo mag-relax. Diba? So recently, nagta-travel nga ako and nandito ako sa Austin. But before that, the past few weeks, nakapag-travel ako sa iba-ibang states kasi nga isa sa project ko ngayon ay itong 50 states road trip travel. O, diba? Mga 15 years, more than 15 years, almost 20 years na kasi ako dito sa California. But I never really get to explore yung whole United States kasi malaki yung US parang 50 countries to na combined into one So, meron pang other 50 states na hindi ko nabibisita. Sinimulan ko na siyang gawin. So, nag-travel ako na the past few weeks. Pero hindi ako nag-road trip. Hindi ako nag-drive. Nag-fly ako sa mga area na yon. So, isa na yun itong Austin. In the next 2 weeks sa Vegas, baka sa Vegas ako pupunta para ituloy yung F1. Kasi doon yung F1 na sunod na weekend Ngayon, pero sabi ko nga, mas gusto kong magplano ng road trip. Kasi mas matipid, mas kailangan kasi practical ka So, hindi mo naman kasi kailangan maging rich. In fact, hindi ako rich guy. In fact, ako ngayon, jobless. Wala akong trabaho ngayon. So, may mga gigs lang ako. Sa mga pinupunta ko, meron ako mga gigs na ginagawa, mga part-time, para ma-continue ko yung plano ko na mag-travel. So, ngayon, pinaprepare ko yung aking road trip kasi mas makakamura doon, mas makakagiging practical, mas may-enjoy ko pa yung mga gusto kong puntahan. Kasi mas flexible ako kung kotse. So, pinaprepare ko ng mga gamit ko, yung kotse ko, lahat. At hindi masyadong magastos. Pero, having said that, nandito, katulad ngayon, nandito ako sa park. Kasi hindi ako nakapag-workout ng mga ilang araw dahil nagta-travel nga. So, sabi ko sa sarili ko, putik, hindi na naman ako nakapag-workout kasi nagta-travel nga ako. Pero, in reality, excuses ko lang yun na hindi ako makapag-workout, but in reality, pwede naman nagawa ko na yun nakapag-workout ako dati kahit saan So, excuses lang natin yun ng, wala ako sa gym, malayo yung gym sa amin, wala kaming park sa area to. So, excuses lang natin yun na walang ganito, walang ganyan. Kung gugustuhin natin, pwede tayong mag-workout to take care of our fitness. Dahil sabi ko nga, nagawa ko na yun. Meron akong segment nun na series na ginawa na sa old Instagram account ko na nag-workout ako sa airport, nag-workout ako sa loob ng hotel. Merong nag-workout ako sa park katulad ngayon, nag-workout ako sa background ko nandun sa Statue of Liberty nung nasa New York ako, nagbisita ako sa New York. Merong nag-workout ako sa Washington DC. So, merong nag-workout ako sa Paris, France nung nag-visit ako doon. So, pwede ka mag-workout anytime, anywhere. No excuses. Yung excuses lang talaga yun. So, yan ang isa sa segment ko rin na gagawin in the next few days. Kasama na nga yung travel na segment ko. So, traveling and wellness and all life-related contents. So, magbibigay ako sa inyo ng mga tips, mga quotes. I'm not saying I'm an expert to give you tips and quotes, pero what I'm saying is yun yung mga na-experience ko, na natutunan ko sa mga expert at mga tips na in-implement ko and nag-work out para sa akin. Kasi ang dami natin makikita mga post sa YouTube, Facebook, puro quotes lang ng iba-ibang expert. Ang tanong doon, post siya ng quote, ini-implement niya ba sa buhay niya? Diba? Yun ang tanong. At saka may makikita ka rin mga expert na mga motivational expert na nagpo-post ng, wag mong ganitong gawin mo, ganun, parang expert sila, pero ang tanong, i-implement ba nila sa buhay nila? Yun ang tanong. Kasi makikita mo yung situra nila, parang, mag-i-implement sila, mag-quote sila, or bibigyan sila ng mga motivational ideas, nakasuot pa sila ng suit or nakasuot pa sila ng blazer, nakapang professional na parang expert sila. Pero kung titingnan mo yung pangangatawan nila, hindi nagre-reflect dun sa sinasuggest nila. Let's say, kailangan ganito, ganyan. Pero makikita mo mukhang
hindi mukhang out of shape siya, mukhang, alam mo yon. So, hindi mo, ang tawag sa mga ganun ay mga Google Researcher Expert. Kasi ang totoo niyan, yung mga sinasabi nila, nakuha lang nila sa Google, nag-research lang sa Google, and then mga general information, and then yun, nagsuot lang silang blazer, nagsuot ng suit, and then ito, expert ako, gawin nyo to. Ayun, parang expert na sila, magbibigay sa'yo ng mga motivational tips. Pero kung titingnan mo at i-analyze mo mga sinasabi nila, general information lang, walang personal experience man lang silang idadagdag. Diba? So, kahit pa yung mga doctor, minsan magsasabi mo, nakalagay, nurses or doctor, masasabi related sa mga health or wellness na mga tips na bibigay sa inyo. Pero kung titingnan mo, karamihan mga general information lang din na makikita mo sa YouTube, masisearch mo sa Google eh. Walang personal input kang makikita sa kanila. So, ang tanong doon, like, especially doctors, masyado akong critic sa mga doctor kasi they're supposed to be the embodiment of health and wellness, right? The idea of health and wellness. Makikita mo mga doctor, magbibigay ng mga health and wellness tips, pero makikita mo out of shape. Makikita mo mukhang haggard. So, hindi nagre-reflect doon sa kanilang personality. So, I don't believe in them. Okay? So, I mean, not necessarily I don't believe in them, but I analyze what they're saying, and kung meron silang bagong naidagdag na content or tips, ina-absorb ko. Pag hindi, na general information na, alam ko na yan, parang alam na natin yan nung elementary pa. That's it. Minsan kasi papanoodin mo, tapos marirealize mo in the long run, wala namang bago siyang dinagdag. Diba? So what I'm saying, yung mga ipopost ko, I'm not an expert saying na ganun nga. Pero what I'm saying is, yung mga na-experience ko, na natutunan ko lang ganun. Yun ang post na ilalagay ko. And may mga personal experience or anecdote and input ako na ilalagay doon na talagang nangyari sa akin, na legit, na ginawa ko. Okay? Hindi yun lang na nagbigay ako ng motivation. So, yan ang isa sa mga tips. So, magbibigay ako sa inyo yung isang quote. Itong quote na to, hindi ko ginawa. Okay? Hindi ako expert. Pero itong quote na to, matagal na nating naririnig itong quotes na to. So yun nga, ang quote for the day for you guys is, ang magagawa mo ngayon ay wag mo nang ipagpabukas pa. Kasi sabi ko, ayoko muna mag-workout ngayon kasi nagta-travel ako. Bukas na lang ako mag-workout. So, anong pagkakaiba ng ngayon sa bukas? Ang magagawa mo ngayon, wag mo nang ipagbabukas pa. Kung maga sa English, whatever you can do today, don't wait for tomorrow. 'Di ba? Hindi ko masyadong naririnig yan sa mga kano eh. Pero yan ang tips ko sa inyo or quotes for the day na alam naman natin, matagal na natin naririnig yan, like I'm saying. So yun, subaybayin nyo ang ating lifestyle segment, travel, wellness, health, kasama ng fitness, at ito nga ang segment na workout anywhere, anytime, no excuses. Alright? Keep Wayne Park, Party 2, and Robert Z. Film. If you are in terminal, please proceed to gate 130, again 150, for passport verification. May I have your attention in terminal, please? Once again, British Airways is staging SURRAM. Good afternoon,